Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Pagkakataon ko na naman para sumalisay sa misis ng kumpare ko. Wala na naman kasi sa bahay ang kumpare kong si Jojo para kumuha ng koleksyon sa isa sa mga negosyo ng misis niya na si Helen. Ang natitirang tao na lang sa bahay ng kumpare ko ay ako, ang misis niya at ang ilan sa mga tauhan nila. Muli ay binuksan ko na naman ang pinto ng kanilang kwarto. Katulad ng inaasahan ko ay hindi yun nakakandado. Palagi namang ganoon ang pintong yun sa tuwing umaalis ng bahay si kumpare. Wala akong pangambang nararamdaman na baka mahuli kami ng mga tauhan nila. Si Helen na ang bahala sa bagay na yun. Ipag-utos lamang kasi nito sa mga tauhan nila na walang papasok sa loob ng bahay at manatili lamang sa labas para magbantay, ay agad na sumusunod ang mga yun. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay naroon na nga sa ibabaw ng kama si Helen. Nakatihaya ito at suot-suot lamang ang kanyang panloob. Nalalantad ang kaputian nito at balingkinitang katawan. Tila isang ulan na nanghahalina, nananabik at naghihintay na may tumikim. Sobrang amo ng mukha nito. Mapang-akit ang malalakit nitong titig na nagbibigay ng hudyat para simulan ko ang magiging digmaan sa pagitan naming dalawa. Madali kong tinanggal ang lahat ng aking saplot sa katawan. Mabilis kong sinugod ang magandang katawan ng misis ng kumpare ko. Nagmistula akong mandirigma na hindi tumitigil sa pagsabay sa ritmo ng labanan sa pagitan naming dalawa. Walang umaayaw, walang sumusuko. Makailang beses kaming nagpakasawa sa isa't isa hanggang sa makaramdam ako ng pagod. Matapos naming gawin ni Helen ang pagtatampisaw sa kaligayahan, ay ininguso na nito sa akin ang lamesa sa isang bahagi ng kwarto nila. Permiso yun na pwede kong kainin ang alinmang karning nakahain sa ibabaw noon. Madali kong tinungo ang lamesa, umupo sa upuang naroon at sinimulang lantakan ang mga karning nakahain. Ibang klase talaga ang mga karning yun. Napakasarap. Mas malinamnam pa sa ordinaryong karning natitikman ko sa iba't ibang kainan. Ano nga naman ba ang aasahan mo sa isang may kayang pamilya? Siyempre ay masasarap na pagkain. Matapos kong busugin ang sarili, ay agad kong pinagdadampot ang mga kasuotan ko na nagkalat sa sahig at saka isinuot. Inihatid lang ako ng tingin ni Helen nang lisanin ko ang kwarto nila. Sa totoo lang ay talagang nakakainggit ang sitwasyong kinalalagakan ng kumpare kong si Jojo. Halos lahat ata ng swerte ay napunta na sa kanya. Paano ba naman? Nakapag-asawa ito ng maganda at sexing babae. Hindi na nito kailangan pang magtrabaho dahil malaki ang kinikita ng negosyo ng pamilya ng kanyang asawa na purinarya. Ang tanging ginagawa lang nito ay ang kumuha ng koleksyon mula sa mga negosyo ng pamilya ng misis niya na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kumpare ko si Jojo. Inaanak nito ang anak ko sa aking dating asawa. Pareho kaming hindi nakatuntong sa kolehiyo dahil nga sa hirap ng buhay at hindi ako nakapagkolehiyo ay hindi ako makahanap ng regular na trabaho. Iyon ang dahilan kung kaya't hiniwalayan ako ng dati kong asawa at sumama sa ibang lalaki.
Samantalang si paring Jojo naman ay sinuwerte sa buhay. Nakakilala ng isang babae na bukod sa nanggaling sa may kayang pamilya ay talaga namang napakaganda at napaka-sexy. Dahil nga sa wala akong mahanap na trabaho ay inalok ako nito na magtrabaho na lang sa kanila. Tutal naman daw ay mapagkakatiwalaan ako, kung kaya't ako ang kukuha ng ibang koleksyon sa ilan sa mga sangay ng negosyo nila sa norte. Hindi ko tinanggihan ang alok ni Jojo. Bukod kasi sa disente ang magiging sahod ko, dumagdag pa yung unang beses na nakilala ko ang misis niya. Hindi ko alam kung napansin ba ng kumpare ko yun. Noong ipinakilala niya kasi ang misis niyang si Helen sa akin, ay panakaw yung kumindat sa akin na sinundan pa ng mapang-akit ng ngiti. Ang totoo niyan ay ayokong magtaksil kay Jojo, ni hindi sumagi sa isip ko na lokohin ito. Maraming pagkakataon na inaakit ako ng misis niya at palagi ko naman yung naiiwasan. Ngunit isang beses, nakaamoy ako ng amoy ng inihaw na karne sa loob ng bahay. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng amoy na yun. Tinungo ko ang kusina, pero wala roon ang pinanggagalingan ng amoy. Nilibot ko ang kabuuan ng bahay at natuntun ko kung saan nga ba nanggagaling ang amoy na yun. Sa kwarto ni kumpare at ng misis niya. Noong mga panahong yun ay wala si kumpare. Mas maaga itong umalis para bumiyahe at kumuha ng koleksyon. Sakto namang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto nila. Sinilip ko ang loob noon. Walang tao. Tapos ay makikita sa lamesa ang napakaraming inihaw na karne na nakalagay sa tray. Oo nga pala, maselan sa pagkain ng misis ni kumpare. Hindi ito kumakain ng gulay at prutas. Hindi rin ito nagpapaluto ng karne sa bahay nila. Regular na may naghahatid ng mga pagkain para rito. Tauhan ata yun ng pamilya nila. Nang masiguro kung wala ngang tao sa loob ng kwarto, ay naglakas loob na akong pumasok. Kukuha ako ng kahit isang hiwa lang. Talaga kasing naglalaway ako sa amoy ng inihaw na karning yun. Nang dumampot ako ng isa, ay hindi ko napigilang isubo at kainin yun. Ang plano kong kumuha lang sana ng isang hiwa ay nauwi sa pagkain ng 2, 3, hanggang sa may tumapik sa balikat ko. Pagharap ko sa likod ay halos manlamig ako dahil bumulaga sa akin ang bulto ni Helen. Nang bumalik ako sa kamalayan ay sunod-sunod ang paghingi ko rito ng tawad at pangakong hindi ko na uulitin ang aking ginawang pagpasok sa kwarto nila. Akmang lilisanin ko na ang kwarto, subalit nagulat ako sa itinugon ni Helen. Sandali, pwede mo namang ulitin eh. Pwede mong kainin ang mga pagkain ko rito sa kwarto, pero sa isang kondisyon. Yun lamang ang mga sinabi niya bago niya ako hilahin sa damit at itulak sa kama nila. Napakabilis ng pangyayari. Tinanggal niya ang lahat ng saplot niya sa katawan at padambang kumubabaw sa akin. At doon na nga nagsimula ang pagtataksil ko kay kumpare. Paulit-ulit yun. Papaligayahin ko ang misis na kumpare. At pagkatapos ay maaari na akong kumain ng alinman sa pagkain niya na nakahanda sa kwarto nila. Isang beses ay isinama ako ni kumpare na lumabas. Pumunta kami sa isang beer house. Habang nasa lamesa kami, ay nasabi niya sa akin na yung mga oras daw na katulad noon na nag-iinom siya ay ang pinakamasayang araw para sa kanya. Kailangan niya raw iyon para malimutan ang problema niya. Nagtaka naman ako sa mga sinabi niya ngayon. Problema? Teka pare, anong problema? May pera ka,
may negosyo. Tapos ay napakaganda pa ng asawa mo. Anong problema? Pagtatanong ko sa kanya. Hindi kaya nakakakutob na ito na pinagtataksilan namin siya ng misis niya? Pero hindi maaari yun. Sobrang maingat kami ni Helen sa mga pinaggagawa namin. Pare, kung ako lang ang tatanungin ay gusto ko nang lumayo. Pero hindi pwede. Habang buhay na akong nakakulong. Seryosong tinig nito, sabay lagok ng bote ng beer na hawak niya. Oo nga pala pare, binabalaan kita. Ayokong makikipaglapit ka ng husto sa asawa ko. Ayokong mapahamak ka. Iyon ang huling sinabi ni kumpare. Dahilan ng aking pananahimik. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahil sa sinabi niyang yun. Maya-maya ay iniba niya ang usapan. At natapos ang gabing yun na ibang paksa ang aming tinalakay. Isang araw, maaga na namang umalis si Jojo. Pagkakataon ko na naman para sumalisi sa misis ng kumpare ko. Wala na naman kasi sa bahay ang kumpare kong si Jojo para kumuha ng koleksyon mula sa isa sa mga negosyo ng misis niya na si Helen. Ang natitirang tao na lang sa bahay ng kumpare ko ay ako, ang misis niya at ang ilan sa mga tauhan nila. Muli ay binuksan ko na naman ang pinto ng kanilang kwarto. Katulad ng inaasahan ko ay hindi yun nakakandado. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay naroon na nga sa ibabaw ng kama si Helen. Nakatihaya ito at suot-suot lamang ang kanyang panloob. Nalalantad ang kaputian nito at balingkinitang katawan. Tila isang ulam na nanghahalina, nananabik at naghihintay na may tumikim. Subalit iba ang araw na yun kumpara sa mga nakaraang araw ng aming pagtataksil. Sa magkahalong pagkakonsensya at pagkaawa sa kumpare ko ay sinabi ko na kay Helen ang mga dapat kong sabihin. Helen, itigil na natin to. Hindi ko na kayang lokohin si Jojo. Ang akala ko ay magiging madali lang ang paglusot sa kamaliang yun. Subalit nagulat ako sa mga isinagot sa akin ni Helen. Ano? Matapos kitang pakainin ng mga pagkain kong karne ng tao, bigla mo na lang akong tatanggihan? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagtanggi sa akin? Kamatayan. Nagulat ako sa mga sinabing yun ni Helen. Nag-iba rin kasi ang boses nito. Parang namaos. Anong karne ng tao? Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi nito. Subalit ang mga katanungan kong yun ay nasagot ng biglang tumuwad sa ibabaw ng kama si Helen. Unti-unting pumangit ang mukha nito. Tinubuan ng makakapal na balahibo sa ilang bahagi ng katawan. Nag-uslian din ng mga matutulis na pangil sa kanyang bunganga at matutulis na kuko sa mga daliri. Ang kaninang imahe ng isang napakagandang babae ay naging isang kakilakilabot na halimaw. Isang aswang. Hindi na ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Nang akmang susugurin na ako ng aswang, ay siya namang pagpasok ni Jojo ng pinto at sinalubong papasugod nitong asawa na nasa anyo ng isang halimaw. Kinubabawan niya ito. Dinukot ang isang punyal sa kanyang tagiliran at sunod-sunod na inundaya ng saksak ang aswang na kanyang asawa. Bagsak sa lupa ang aswang. Unti-unti itong bumalik sa anyo ng isang magandang babae. Sinabihan na kitang huwag maikipaglapit sa asawa ko. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Matalimang pagkakatitig sa akin ni kumpare. Sa mga oras na yun, ay naiintindihan ko na ang sinabi niya sa akin noong nag-iinuman kami sa beer house.
Tinungo nito ang vault ng kwartong yon. Kumuha ng napakaraming pera at inilagay sa isang bag. Magmadali ka. Umalis ka na at magpakalayo. Mahirap takasan ng pamilya ng asawa ko. Kapag nalaman nilang may alam ka sa nangyari dito, ay hindi ka nila patatahimikin. Sambit ni kumpare. Matapos ibigay sa akin ang bag na punong-puno ng pera. Ako nang bahala rito, pare. Iyon ang huling sinabi ng kumpare ko, at pagkatapos ay tumabi sa nakabulagtang asawa nito at naglaslas ng sariling leeg. Bagaman at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari, ay mabilis kong nilisan ang bahay na yon. Nagdaan ako sa likurang bahagi ng bahay kung saan walang mga bantay. Nagpalipat-lipat ako ng lugar. Ipinagpatuloy ang buhay sa pamamagitan ng pagtatago habang may namumutawing kaba at pagkatakot sa aking puso.